Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pasalamatan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Ialay natin ang intensyong ito para sa intensyon ng bawat isa. Alalahanin natin ang mga may sakit na mas lalong dapat makinabang sa misang ito at yung mga kapatid natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Dagdag lakas para sa kanila, hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa kalooban. Upang tayo maging marapat sa misang ito at para sa ating iba pang mga intensyon, halina't hangarin muna natin ang kapatawaran ng Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating pang-intensyon. Lalo na ang intensyon nating mas mapalapit sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpupunit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod. At ang alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod ng aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ko'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, duman siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dilhan nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan, at nakarinig na. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Hello po sa inyo, lalo na sa mga kapatid nating may sakit, mga nasa ospital, nasa bahay lang, at sa mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya. Ano po ang reaksyon natin kapag ang isang ipinanganak na bata ay mayroong disability, mayroong kapansanan? Do we have the same reaction kapag ang bata ay nakita nating ipinanganak na healthy? Namimilog din ba ang ating mga mata? Natutuwa rin ba tayo? Na-excite din ba tayo? Pinapangko natin? Sinasabi natin maganda, gwapo? Sinasabi natin blessed na blessed ang mga magulang? Ang Diyos ba'y ating pinapupurihan? And when we say na ang isang bata o taong with disability is a blessing, do we really mean what we are saying? Baka ang sinasabi natin ay pampalubag-loob lang, lalo na para sa mga magulang. Kamakailan ay nagmisa ako sa bahay ng namatay. Kung bakit dito sa atin, pinapayagang magkalat ang mga aso at magpupo sa mga daan. Ang dami tuloy mga bomba sa daan, mga landmines. So ito na, pagkatapos kong magmisa, bahay ng patay, dahil labas ako, pupunta na ako sa aking sasakyan. Nakatapak, hindi ako, buti na lang. Listo na ako, dami eh. Nakatapak yung kakilala ko ng bomba, ng pupo, ng aso. Alam niyo, sabi ng mga nakakita, pati na siya, ay, swerte, magkakapera. Swerte, magkakapera. Sabi ko, tapakan mo kaya lahat ng tahain ng aso dito, iahanap pa kita. Diba? Tawanan sila. At ang ako'y papauwi na. Ay, sumigaw ba naman yung nakatapak ng pupo? Ader, halika na,
tayo magpagpag muna. Sabi ko, pagpagin mo yung tae sa sinelas mo. Ang swerte. Pampalubag loob lang. And so I wonder, kapag sinasabi nating blessing ang isang taong may kapansanan, blessing nga ba ang gusto nating sabihin diyan? O baka naman pampalubag loob lang? Well, let us mean what we are saying because they are indeed blessings. Narinig po natin sa ating gospel reading kung paanong ituring ni Kristo ang mga kapatid nating with disability. Ang sabi dito, bago niya pagalingin yung lalaking bingi at utal, inilayo muna niya sa karamihan. Bakit? Kasi baka sakaling pagkarinig agad nito ng mga sounds, makapagsalita, matarante, makapagtawanan ng karamihan. At hindi niya ito pinagaling sa pamamagitan ng salita lang na po pwede naman. Hinawakan niya ito, hinipo niya ito in order to let him feel accepted, loved, and cared for. Sa totoo lang, pinagaling ni Kristo, hindi lang kanyang katawan, kundi ang kanyang kalooban. Ipinaramdam ni Kristo sa kanya, blessing ka, mahalaga ka. Kay layo nito, sa iba sa ating pinagtatawanan ng kapansanan ng ating kapwang may kapansanan. O kung hindi man pagtawanan, hindi natin binibigyan ng importansya ng halaga. Hindi natin tinitingnan bilang pagpapala rin tulad ng maraming iba. The Bible has it, we are created in the image and likeness of God. We are knit together in our mother's womb. We are fearfully and wonderfully made. Tayong lahat. Applicable sa lahat yan. Hindi po pwedeng sabihin ng sino man na walang kapansanan, sa akin lang applicable yan. Hindi sa ibang may kapansanan sapagkat hindi sinasabi ng Biblia yan. In fact, ang Biblia ay mas sinasabi pa tungkol sa pagtrato ng may pagmamahal at pagpapahalaga sa mga kapatid nating may kapansanan. Ang sabi nga po ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto chapter 12, lahat tayo ay parte ng katawan ni Kristo. And so, we all need one another. At ang sabi pa niya, those parts of the body that seem less important are all the more necessary. And those parts of the body that we consider less honorable should be surrounded with greater honor. And so, the question is, are we doing this? Sige, hindi nga natin pinagtatawanan ang mga taong may kapansanan, pero gumagawa ba tayo ng higit tiyan? Do we give them more importance and greater honor? May report sa ibang bansa na 90% of women, mga ginang, mga nanay, na natutuklasan ang kanilang anak ay may Down syndrome habang ito ay nasa kanilang sinapupunan pa lang ay nagre-resort sa abortion. Pinapalaglag nila ang mga batang yan. Now, syempre, ang reaksyon natin dyan, grabe naman, masyado, ang sama-sama nila, hindi sila mga tunay na ina, malaking kasalanan yan. Of course, hindi ko sasabihin, hindi malaking kasalanan yan. Malaking kasalanan talaga yan. Pero natatanong po ba natin, sa puso natin, sa isipan natin, ano ang parte natin sa kasalanan yan ng mga nagpalaglag ng mga batang alam nilang may Down syndrome? Kung ang lipunan ba naman natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ay magpaparamdam ng isang taong may kapansanan ay pagpapala talaga na ang kanyang pamilya, lalong-lalo na, ang kanyang mga magulang ay makararamdam ng totoong suporta. Yun bang ang mga gamot nila ay sustentado kaya sa murang halaga makukuha? Yun bang maraming mga institusyon, lalong-lalo na mga paaralan na magkikater sa mga needs nila? Yun bang kahit saan sila mapunta, they will feel accepted at yung mga benefits nila in place, hindi nila hahanapin, i-demand, i-request? Kung ganun ba ang pakiramdam nila at kung ganun ba ang pagtrato natin sa kanila, I don't think gagawin yan ng mga nanay na yan. Nagagawa lang nila yan dahil naawa sila sa mga anak nila. Okay, nangangamba sila na wala silang makuhang suporta. Again, kasalanan yung ginagawa nila o ginawa nila. Sana makita rin natin ang kontribusyon natin in one way or another sa pagkakasala nila. Tingnan po ninyo ang wish, ang prayer ng mga mag-asawa na magkakaroon ng anak. Madalas yan, kahit ano, girl, boy, kahit ano, basta healthy, basta normal. Ano yung underpinning na katotohanan sa statement na yan? Basta normal lang, yung wala lang kapansanan. Hindi kaya sa simula pa lang talaga, kinoconsider na nating
ang kapansanan o may kapansanan ay hindi pagpapala talaga. Huwag naman sana. Sapagkat ang sabi mismo ng Panginoon sa John 9 verse 3 patungkol sa isang bulag, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa kasalanan niya o kasalanan ng mga magulang niya, kundi upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yung bulag po dyan na disability, po pwede nating palitan ng ibang disability ha. Ipinanganak siyang pipe, ipinanganak siyang pilay, hindi dahil makasalanan siya o ang mga magulang niya, kundi upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya lahat tayo may purpose eh. Kaya lahat tayo according sa image ng Diyos eh. Kaya lahat tayo may katuturan eh, may dangal, may karangalan eh. Kasi kahit ang mga taong may kapansanan, they are called to become instrument so that the glory of God will be revealed in their lives. O diba? Yan din naman ang purpose ng pag-iral ng mga walang kapansanan upang mahayag sa ating buhay ang kanyang kadakilaan. Kung minsan pa nga, mas nahayag pa ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ng may kapansanan kesa sa buhay ng mga walang kapansanan. O diba't meron tayong mga dialogue na laki-laki ng katawan mo, hindi ka magbanat ng buto. Samantalang may makikita tayo na kahit may kapansanan, nagsisikap na maging makabuluhan ang buhay niya sa mundong ito. Mayroong mga walang kapansanan, nagsasuffer ng depression, kinaawaan ng sarili. Sorry, pero hindi ko naman siyempre binabaliwala yung ganyang mga sitwasyon. Pero sana maging inspirasyon sa atin, yung mga kapatid nating may kapansanan pero nabubuhay ng masaya dahil nakikita ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay nila. Kamakailan ay nag-viral ang isang video tungkol sa pang-aasar ng isang player sa isang coach na may disability. Na nang matutok yung camera sa kanya at alam niya dahil nakatingin siya, tinuro niya ang kanyang mga mata bilang pang-aasar sa coach na may kapansanan sa mata. Tawanan naman yung mga tao. Tawanan. Samantalang si coach, relax lang. At kahit nung after the game, wala naman siyang masamang sinabi dun sa player. Kahit alam niya na ang simpatsya ng maraming tao ay nasa kanya. Hindi niya inayaan na mag-rally ang lahat ng tao pabor sa kanya against sa player na nang insulto sa kanya. Ngayon, sa tingin po ninyo, kanino nahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pagkakataong yun? Sa player na walang kapansanan at ng hamak ng may kapansanan, kasama na dyan sa player na yan yung mga taong nagtawanan. Sa kanila ba nahayag ang kadakilaan ng Diyos o dun sa may kapansanang ininsulto pero hindi pinatulan ng player na ito? Kaya nga ang disability sa palagay ko ay hindi kapintasan, hindi talaga kakulangan, kundi pagiging iba lang ng kakayanan o katangian. Kaya nga sabi, disability, hindi disability, kundi having different ability. May gifts din sila, gifted din sila, biyaya, blessing din sila. At habang hindi yan natin nakikita, tayo talaga ang magiging dahilan ng hindi pagiging normal ng kanilang buhay. Hindi ang kanilang kapansanan, hindi ang kanilang kakulangan kung meron man, kundi ang kapansanan at kakulangan ng ating puso at isipan. Not just that, kapintasan, kakulangan ng ating pananampalataya din naman. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung mahal talaga natin siya at kung tunay tayong sumasampalataya sa Kanya, mamahalin natin ang ating kapwa. Pero may follow-up dyan, ang James 1 verse 2. Sapagkat dito isasabing, mapapatunayan natin na tunay ang pananampalataya natin kay Kristo kapag hindi tayo nagtatangi ng kapwa-tao. Ito po sana ang ating makita para hindi naman maramdaman ng mga kapatid nating may kapansanan na hindi sila iba, upang mas gumaan din naman ang dinadala o ang tungkulin gampanin ng mga nag-aalaga sa kanila at upang pare-pareho tayong maging mabuting Kristiyano. Yun ay Kristiyanong nagmamahal sa kahit sino. After all, ang sabi ng ating Panginoon, to whom much is given, much is also required. Palagay ko dun lang papasok ang ating kaibahan meron talagang kakayanan at ang misyon ng mayroong mas kakayanan ay ang suportahan, saluhin ang mga taong kapos ang kakayanan. Hindi ba yun naman talaga ang sistema ng katawan? Saluhan, suportahan. After all, malakas naman tayo ngayon, hihina din tayo pagdating ng panahon. Marami man tayong kakayanan ngayon,
kakapusin din tayo ng kakayanan pagdating ng panahon. Kaya makapubuting magtanim na tayo ngayon ng mabuti sa kahit sino para umani din naman tayo ng mabuti kapag nangailangan tayo. Lalo pat ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Anumang ginagawa natin sa isa sa maliliit na ito, kasama ang mga kapatid nating may kapansanan at lubang nangangailangan dito, ay ginagawa natin sa Kanya. Kaya anumang kabutihan ang gawin natin sa kanila, ang gaganti sa atin ay siya. Ito sanang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magtututa. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming mga kapwang lubhang nangangailangan. Kasama na po ang mga may kapansanan. Huwag nawa nilang maramdaman na mayroon silang kulang. Ikaw sanang magpuno, Panginoon, ng aming pagkukulang at makita namin sila bilang biyaya. Tulungan mo po kami na mahalin sila pag malasakitan sila. Isa pa, mas pinagdarasal nga po namin yung mga may kapansanan, spiritual, yung mga nagkakasala. Sana tumino na naman sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Walang sino man ang hindi mahal ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Pero kung papaano mas dapat nating binibigyan ng atensyon ang mga may kapansanan, ganun din ang Diyos. Sino man sa atin ngayon ang lubhang nangangailangan, maniwala kang mas lalo pa niya tayong pagtutuunan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Paniwalaan mong mahal ka niya at may ginagawa siya para tulungan ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, Samang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagkabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan po ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka,
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu, kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mga palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa po ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamuhan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa lagi inyong pagtulong sa mga tumutulong pa rin sa ating simbahan through our GCash and bank account. Maraming salamat po, and we assure you na pupunta sa simbahan ang bawat sentimo na pinapadala po ninyo. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa patuloy pa nating mga paggawain. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. For